Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa buong buwan ng August 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man mag-resonate o tumama sa inyo itong magiging reading, baka mag-resonate o tumama sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Baka may lumabas na gender mamaya. Kung hindi fit sa sitwasyon nyo, yung gender, huwag nyo na lang pansinin. Pwede rin namang gawin nyo na lang energy yung babae na gender, gawin yung feminine energy, yung lalaki, edi gawin nyo na lang masculine energy. Pwede rin namang gawin nyo na lang extrovert yung lalaki at yung introvert yung babae. So, kayo nang bahala kung saan kayo masaya. O tulad nito, queen. So, babae to. So, again, yung sinabi ko kanina, huwag nyo kalimutan. Hindi ko na ulitin. So, wow! Ito, kaya lang, babae. Three of Cups. Hindi ko to sasabihin third party. Hindi. Pero kung ito naging Queen of Wands, pwede pa. Pero dito sa case na to, hindi. Hindi ko sasabihin, third party to kasi tatlo. Three of Cups tapos may babae. Hindi. Sa case na to, magsasaya yung babae. Kasi, yung babae, nakita nyo naman, di ba? Nag-ano yung babae? Nagtatahi. So, yung babae dito, isa siyang workaholic person. Okay? Productive siya. Priority niya ay magkapera. So, dahil dyan, magsasaya siya. Kasi magbubunga yung kanyang pinaghihirapan. Okay? Pwede rin namang sabihin natin, wala namang work yung iba sa inyo. Isa silang housewife. Pero kahit ganon. Kasi may ginagawa nga. Siyempre pag nanay ka, marami kang ginagawa. Nagmo-multitasking ka na. Nagluluto, naglalaba, naglilinis, nag-aalaga ng anak. So, ang dami mo rin ginagawa, di ba? So, kung ganun ang case, magsasaya in a way na makakapag-relax siya. O atin siya siguro ng party o celebration in a way na doon niya makukuha tong happiness. O pwede rin namang, yun nga, atin siya ng party. May socialization na maaaring mangyari. Party, celebration, occasion, festivities, concert, party. Ano pa bang pwedeng maisip? Yun na yun. Baby shower. Ano pa ba? Wedding. Ayan, basta magsasaya siya. Ano pa ba? Well, dalawa rin yung pwedeng scenario dito. Una, indulgence to. So, yung babae natin with single yan o may anak. Parang better explanation ito. Mas gusto niyang yung indulgence nga, maluho. Yung puro priority niya, sarili niyang happiness. Yun yung siguro yung downside na lagi siya nagiinom o binibili niya lahat ng gusto niya. So, medyo selfish dito. Yun yung downside, ha? Yung
down. The upside, OMG. Positive side na lang. Yung positive sign, kabaligtaran nun, yung sinabi ko kanina. Magiging practical siya sa mga luho, mga topic na may kinalaman sa indulgence. So, hindi siya masyado magbibili. Bibilin lang niya yung sapat sa kanya, sa pangangailangan niya. Ayan. Anyways, hindi na ako magkukwento tungkol dito. Ang haba na pala ng oras. Dito na tayo sa susunod. Puppet o puppet. Stamp. Ano yan? Anong combination ito? Kasi pag sinabi mong puppet o puppet, kinokontrol siya. Ito kasi, puno. Nakita naman natin puno, pero nataga siya. Naputol. Kaya lang, dahil may ugat pa, ibig sabihin, tutubo ulit yan. Sabihin ko sana okay. Okay, in a way na makakalis yung iba sa inyo sa anyone na controlling, manipulative, toxic in general. Makakalis. Kaya lang nandun pa rin yung roots. So, ibig sabihin, temporary lang yan. Temporary lang ang pag-alis. Babalik pa rin. OMG. Ang sakit ng ulo ko. So, paano yan? Ang best solution dito, pag nakaalis na yung iba sa inyo sa toxicity, wag na lumingon. Pabalik. Lalo na kung sabihin natin, eto yung person ng iba sa inyo, susuyuin sila. Pero alam nilang toxic yung taong yun. Kasi may tendency na pag sinuyo sila, babalik na naman sila doon sa toxic person. Di toxic na naman yung situation. Nalure lang sila pabalik. So, ang magandang gawin kapag ganyan, i-burn nyo na yung bridge. O i-burn nyo na pati roots. Huwag na mag-look back kasi nga, sayang yung pag-alis, di ba? Nagkaroon ka na ng initiative na umalis sa toxic situation. Tapos, hindi mo kayang panindigan. Lagot tayo. So, panindigan na yan dapat. Kasi, kayo rin naman mahihirapan sa bandang huli. Okay? Kung sino man tatamaan ng reading na to, na nasa toxic situation, in a way, abusive yung partner, manipulative, controlling, nanggagaslight, again, kayo na ang kusang umalis. At wag nang bumalik. Kasi, kayo din naman ang mahihirapan sa bandang huli. Pero syempre, kayo pa rin naman ang magdi-decide niyan, di ba? Anong gusto nyong gawin? Pero ito ay advice lamang. Lalo na minsan kasi, pag relationship ang pinag-uusapan, madalas, nakakalimutan na natin ng common sense. Di ba? Kaya minsan kailangan din natin ng ibang tao na pwedeng tumingin ng sitwasyon natin sa ibang perspective o sa kanilang perspective. Kasi minsan yung akala natin okay, hindi na pala okay sa ibang tao. So, again, kayo pa rin ang magdi-decide kung anong gusto nyong gawin.
Ito lang mga advice o gabay lamang. So ito, self-love, So again, tumatama to dito. Na mahalin niyo muna ang sarili bago ang ibang tao. Para hindi kayo natitake advantage. Hindi kayo napapahamak. Minsan, kung sino pa yung mga mababait, sila pa yung napapahamak. Diba? Minsan nga yung ginagamit na tactics ng iba, ng mga masasama. Gagamitin yung ating pagiging mabait. So, yun yung ginagawa nilang pang-lure sa atin sa kalokohan nila, OMG. Kaya minsan, mahirap nang magtiwala, di ba? Di mo na rin alam kung tutulong ka ba o hindi. Kasi, minsan nga, yung tutulungan mo, yung pala magpapahamak sa'yo. Sa mundong ito, mahirap mabuhay. Kailangan ng matinding discernment o tamang pag-iisip o pagdidesisyon. Ganon din sa pagpili ng karelasyon, di ba? Akala mo okay. Yun pala, Diyos ko. Kabaliktaran pala. So, again, kailangan maging mapanuri para hindi tayo malinlang ulit. O hindi tayo maloko. Anyways, itong huli. Love language affirmations, loving words hold great power. So, nakita naman natin may manliligaw tong babae. Parang ang dating, ito yung pag-express ng love. Ay through words. So, malalaman nyo kung may gusto ba sa inyo yung isang tao. Kung masyadong thoughtful o caring yung words. Kung single. Pero kung in a relationship, expect natin na yung partner ay magiging romantic. Ganyan. Sa iba sa inyo, magiging sweet. All of a sudden. Di maganda, di ba? So, ganyan ang pwedeng mangyari sa August. Pero tingnan natin anong sign nito. Partner na magiging sweet. Partner ng Capricorn. Ito, Scorpio. Ito natin lagay ito. Dito. Scorpio. Scorpio. Scorpio ulit. Ano ba yan? Ulit. Di, malaki chance na Scorpio nga ang magiging sweet. Na partner ng Capricorn. So, tatama to. Malaki chance sa Capricorn na may partner na Scorpio. Pero kuha pa tayo. Isa pa. Ito, Leo. Ito nang huli. Leo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.